Okay, so pag-usapan po natin yung, etong pinost ni Fiscal EJ. Ito po ay in relation po dun sa pagpresenta sa mga, nasasakdal, sa kanilang mga ginawang criminal act, okay? So, babasahin natin 'to pero pa-play muna natin 'to for context sake. Let's go. Yan, so Pastor Apollo City Boy, Jacqueline Roy, Crescente Canada alias Enteng, this is the media presentation of Queboloy, Okay. Okay? Okay na po. Pakilabas na lang, Jim, please. Okay, Thank you. so ito po ay ito po ay opinion ni Fiscal EJ in relation po dito. Pero syempre, since si Fiscal EJ po ay isang law professor at bukod doon, matagal na siyang fiscal, I believe more than 20 years. And syempre, yung kanyang karunungan sa batas ay malalim. Sana po nag-aaral tayo sa mga ganito. Ngayon po, naiintindihan ko naman po na kayo ay hindi okay kay Mangusin. Ako rin naman, totoo lang, kung ako yung tatanungin mo, opinion ko, okay yung ginawa ni Kalinisan. Kaso, nabanggit nga ni Fiscal EJ na may difference kasi sa police at saka halimbawa yung sa platform ng Rafi Tulfo. Kailangan kasi at all times yung mga police pinoprotektahan nila yung constitutional rights ng mga tao. And maganda rin tong sinabi ni Kinan Miranda, basahin natin. Kasi si Norman, influencer, same with Vitali, pinresent na public ng DLG para hindi pa merisan. I agree with that. Actually, hindi ako nag-disagree doon. Kaso, yung way kasi ng pagpresenta ang pinopoint natin dito, ayan, hindi ba din sabi ko din, hindi din ba influential si Quiboloy? Si Quiboloy is a religious leader na may TV station, radio station at may internet platform. Ganun kakilala si Quiboloy. I mean, you and me both, kapag narinig natin yung Quiboloy, maalala na natin si Istap, 'di ba? So, ang point dito, there is an argument to make kapag ikaw ay kapag kino-content mo kapag nakita mo yung difference between the pag-handle ng police sa taong kagaya ni Quiboloy versus yung handle nila kay Norman. Okay, so basahin natin. The press conference after the arrest of Quiboloy is a clear example of the proper and lawful way of to brief the public. Kasi nga, isa doon kasi may lawyers kasi si Quiboloy na ito yung kailangan gawin. And si Vitali kasi during that time, pangisi-ngisi pa, di ba? And si Norman naman, talagang distraught yung itsura niya doon, di ba? So, magkakaibang sitwasyon, pero dapat yung presentation was the same. Present sa media, ilabas. That's all, di ba? Quiboloy was facing grave charges including qualified human trafficking, sexual abuse. These are serious offense with major public interest. Because of this, it was proper for official like Benhur Abalos to hold a formal press briefing. But notice how it was done. Calm, factual, and professional. Totoo. Tingnan natin. Diba? So, wala naman nangumpronta kay Quiboloy dyan, and balot na balot yung mga kasama ni Quiboloy. Something na hindi na-enjoy ni Norman Mangusin, probably because of walang nagsabi sa kanya na karapatan niya yon and all of this, diba? But notice how it was done. Ganito dapat. The purpose of the police press con is to inform, okay? Police explained how the arrest happened, what charges were involved, and what next legal steps were. Walang confrontation, but because legally the role of the police is to inform the public, not to embarrass the accused. Okay, so in a way, again, this is yung point of view naman ng pamamahiya is not just single out kay Piskal. Marami rin ibang tao na nagsasabi na ganun na nga yung nangyari. And you know what, hindi ko naman sinasabi na mali kayo dun sa nararamdaman nyo. In fact, I agree na yung galit nyo is coming from a righteous place. And ang problema lang kasi, like sinasabi ko lagi sa inyo, lahat tayo kasi may karapatan. Miski yung mga taong hindi natin gusto. And unfortunately for us, si Norman, kahit hindi natin siya gusto,
meron pa rin siyang karapatan. Like, kahit na halimbawa, murahin niya si Manny Pacquiao, murahin niya si Commissioner Kalinisan, murahin niya si, Yusek Aboy, si Yusek Lacanilao, at kung sino-sino pang mga taong pinagmumura niya. Yung rights niya still is withstanding, di ba? Although, in a public forum like yung internet, pwede natin siyang sigaw-sigawan, iba ang sigawan or murahin out of our dun sa sidhing nararamdaman natin because of the things na ginagawa niya. Pero pagdating sa ganito kasi na isang government function which is presenting the accused to the media, meron steps na dapat gawin yon. Sabi nga ni Fiscal dito, nabasa ko, ang ganda nung idea niya yung na siya constitutional question na siya, hindi lang siya basta press con, di ba? Sana nag-content na lang sila, pwede naman yun, like a podcast na maglabas ng saloobin dun si Commissioner Kalinisan. Pero gets ko rin siya dahil nga dun sa mga OFW na naapektuhan. Ako kasi hanggang dun lang talaga hanggang dun ko lang siya kayang tindigan. The rest kasi medyo nahirapan ako. But gets ko rin kasi nga iba rin kasi si Norman talaga, ibang klaseng nilalang. But ang point dito, if we want to be fair, we have to be fair in all times, okay? Naging fair ba si Norman dun sa mga allegedly na naapektuhan niya? Hindi, di ba? But still, meron tayong batas na dapat sinusunod. Merong formal way of presenting people, 'di ba? Hindi porke hindi mo gusto, ibig sabihin denied na yung kanyang rights. It doesn't work that way. Tuloy, the police press cons are usually reserved for serious crimes, not minor offense, okay? One could argue, hindi naman laging ganyan, pero discretion pa rin ng pulis yan, pero usually talaga for high crimes yan, di ba? Press conference are normally conducted for human trafficking, murder, large-scale fraud, high-profile fugitives, or crimes involving public safety. Siguro dito, siguro kaya kong medyo bigyan ng justification ulit si Commissioner Kalinisan. Again, si Commissioner Kalinisan lang yung kaya kong bigyan ng justification doon because yun nga, ay yung public safety ng mga OFW na usually, yun yung nanonood sa kanya, yung target audience na tinatawag. Kasi ako din may target audience ako Alam ko kung sino yung siniservisyohan ng aking mga content, di ba? Target audience ang tawag doon. Hindi standard practice ang press con for minor offense or similar low-level charges. Why? Because press con carry reputational impact. Hindi ito dapat ginagamit casually or unnecessarily. Kaya nga ako natatakot na rin ako, totoo lang. Kunyari, kinasuhan ako ng libel, kinasuhan ako ng kung ano man, di ba? Baka ma-press ko na rin ako. Nakakatakot na rin siya, di ba? Na makasuhan ka ng bigla kang aarestuhin tapos bigla kang ipe-press ko ng ganun. Ako, for my safety din Kasi as part of being in the commentary space, nagko-comment ka sa mga tao, sometimes baka may nasabi ka, minsan nakakasuhan ka ng ganyan. Tapos baka ayan na nga na maganyan ka, mamangusin ka, 'di ba? Tapos ma-press con ka, madala ka sa ganyan, 'di ba? It's very stressful pagka ganyan. And ang ginagawa mo lang naman is nagpe-present ka. Yeah, sometimes yung ibang nagpe-present dito, talagang hindi nyo gusto. Gusto nyo talagang makulong, gusto nyo talagang ganyan. Pero not everyone kasi is supposed to be prejudged bago pa pumunta sa korte. Yun yung point dito. Hindi naman kasi pag kinasuhan ka tapos na. Kasi kung gano'n, hindi okay na sana. Hindi gano'n May kailangan umakyat pa muna yung ikaakyat mo muna sa korte yung kaso mo. Tapos from then on, kailangan maayos-ayos yung maayos yung depensa mo or maganda yung prosecution mo bago pa malaman na ikaw ay guilty, di ba? So it's a very long process na kasi sa internet kasi pansin ko mas gusto niyo instant. Hindi kasi ganoon talaga 'yon. Sorry to say. Okay, police must remain neutral, professional, especially when the person is under custody. Yun, isa yun. Siguro kung meron akong siguro yan yung
with the exception of doon sa sinabi ni yung punto ni ni Commissioner Kalinisan, I think talagang kailangan mong maging kailangan mong maging professional. Okay. Ganun talaga. Kapag under the custody ang isang tao, hawak na ng estado ang kanyang liberty. Because of this, may legal duty ang police to maintain professionalism and protect the person's dignity. Hindi nila role ang makipag-away, mang-insulto o gawing spectacle lang situation. Well, one could argue na naging ganun talaga siya, yung naging circus daw. Well, that's the argument na sinasabi ng mga tao. Bottom line, the press conference on Quiboloy demonstrated what proper police press con should look like. It involved a serious high-profile criminal case, not a minor offense. It should have focused strictly on the facts and charges and police procedure. It was conducted with professionalism, restraint, and most importantly, it avoided confrontation. So, di ba? Ganyan lang. Tapos na. Nung pinresent si Quiboloy, over. So, what do you think, guys? Kasi nababasa ko sa comment section, sinasabi nyo na deserve ni Mangusin yon. I don't disagree with you fully. Pero you have to put it into a legal context, yung mga ganitong bagay. Bakit? Kasi tandaan nyo, yung mga nag-aaway sa social media at saka yung mga nagsisigawan sa halimbawa sa Raffy Tulfo in action, these are voluntary actions of people na nandun. Etong sitwasyon na to, tong press ko na to, no one of us na nagso-social media or even ikaw na nakikinig would want that to happen to yourself, diba? So, yun yung pinaka, I believe, malaking difference nito kung ako yung tatanungin mo. Diba? And nagigets ko na yung point ni Fiscal dito eh. And hindi lang naman siya yung nagsabi dito. And there are a lot of people ngayon na sinasabi yan. Okay, so anong sa tingin nyo mga lods ko? Anong tingin nyo ba deserve talaga ni Mangusin yun or hindi, di ba? Yun lang naman po, mga lods.